Nagsimula ang lahat sa isang Lunes ng umaga sa amoy ng mamahaling babango na hindi akin at sa isang itim na tasa ng kape. Si Mariana ay isang matagumpay na negosyante na matagal nang nagtitiis sa malamig at kahina-hinalang pakikitungo ng kanyang asawang si Bruno. Nang matuklasan niya ang mensahe mula kay Carolina, ang 26 na taong gulang na sekretary nito, nagpasya si Mariana na maghigante sa isang kakaiba ngunit agarang paraan. Nilagyan niya ng pampadumi ang kape ng asawa bago ito umalis para makipagkita sa kabit. Habang nagpapakasasa si Bruno sa banyo, ginamit ni Mariana ang pagkakataon upang makipagkita sa kanyang pinsang abogado na si Mateo upang ihanda ang mga dokumento para sa diborsyo at bawiin ang kanyang mga ari-arian. Ngunit pag-uwi niya makalipas ang 2 oras, isang mas madilim na sorpresa ang naghihintay sa kanya. Bukas ang pinto, may basag na wine glass, mantsa ng dugo at isang supot ng botika na naglalaman ng pampalaglag na nakapangalan sa kanya. Ang mas nakapanghihilakbot, bumalik si Carolina na may dalang isang sanggol na nakabalot sa dilaw na kumot. Dito nabuksan isang mas malaking krimen. Di pala anak ni Bruno ang bata. Sa halip, binalak ng baon sa utang na asawa na gamitin ang sanggol upang mag-imbento ng peking kaso ng attempted abortion laban kay Mariana upang pilitin tong magbigay ng milyon-milyong sustento at makuha ang kanyang mansyon. Ginamit ni Mariana ang kanyang yaman at talino upang baliktarin ang sitwasyon. Binili niya ang katapatan ni Carolina sa pamamagitan ng pag-alok ng mas malaking pera at proteksyon para sa anak nito. Sa tulong ng batas at affidavit ay ng mismong kabit, isa-isang binawi ni Mariana ang mga credit card, sasakyan at posisyon ni Bruno. Ang rurok ng kanyang ganti ay naganap sa gitna ng isang seryosong board meeting kung saan pahiya at pinasukan ng posas si Bruno sa harap ng mga foreign investors. Sa huli, mililigtad ng kabit ang asawa sa korte. Nahatulan si Bruno ng walang hanggang pagkakakulong dahil sa staff at economic abuse habang kanilang kasal dineklarang walang bisa. Lumipas ang 3 taon, si Mariana naging mas mayaman, mas matapang at malaya, hawak ang isang buhay na may tamang timpla ng katarungan at kalayaan. Isang mapagpalang araw sa lahat ng ating mga ka-Iyasya TV dyan. Ako po ang inyong tagapagsalaysay si Miss Sandra. Ngayong araw, isang kwentong hitik sa tapang, batas at nakatitindig balahibong ganti ang ating pagsasaluhan. Isang obra maestra na isinulat at hango sa malikaing kaisipan ng ating tagagawa ng kwento, walang iba kundi ang nag-iisang Miss Ayesha. Paano kung ang tasang naglalaman ng matamis mong pagmamahal ay maging metsa ng pagkadurog ng iyong asawa? Paano kung ang akala mong simpleng pangangaliwa ay isang malupit na bitag pala para ubusin ang iyong yaman? Mga ka-Ayesha, ihanda ang inyong mga emosyon. Sabay-sabay nating tunghayan ang bawat kwentong magtuturo sa atin na ang kape, kapag ginalit mong nagtimpla ay may hatid na mabait na hostisya. Dito lang yan sa Ayesha TV. Nagsimula ang umaga sa mamahaling pabango, hindi akin. Pabango yon na hiling ng babae sa text na nakaraang gabi. Nakatayo si Bruno sa harap ng salamin. Inaayos ang asul niyang polo na sinasabi niyang ginagamit lang niya para sa mahalagang meeting. Naglagay siya ng pabango sa leeg, pagkatapos sa pulsuhan, pagkatapos ulit sa dibdib. Sobrang daming pabango para lang puntos sa trabaho. Sobrang saya ng ngiti para sa isang Lunes. Sobrang maingat para sa lalaking ilang buwan nang di napapansin kapag nagpapagupit ako. Nasa kusina ako ng bahay namin sa Villa Mariana. Pinapanood ang pagbuhos ng kape sa paborito niyang tasa. Yung itim, yung may nakasulat na best husband. Minsan talaga marunong magbiro ng elegante ang mga tasa. Sa kamay ko, hawak ko ang maliit na bote. Hindi ko tatawaging bugso ng damdamin yon. Ang bugso ng damdamin ilang segundo lang tumatagal. Ang akin, ilang buwan nang naiipon. Mula sa mga tawag na agad niyang pinuputol kapag pumapasok ako sa kwarto. Mula sa humaba ang meeting. Mula sa mga polo niyang amoy matamis na babango, mula sa mga resibo ng restaurant sa Hardins, at mula sa mensaheng nakita ko kagabi habang nakatihaya siyang natutulog at tumihilik na parang lalaking walang kasalanan. Hihintayin kita bukas. Huwag mong kalimutan ang pabangong gusto ko. Carolina, ang bagong sekretarya, 26 na taong gulang. Pulang kuko, ngiting parang mabait na babae. Siya ring minsang nagsabi sa akin sa opisina, "Naku ma'am, ang daming kwento ni Bruno tungkol sa inyo." Oo, malamang. Para ipaliwanag kung bakit di siya pwedeng magpalipas ng gabi doon.
Para ba sa kanyang kape? Tanong ni Bruno mula sa pinto. Inaayos niya ang senturon niya, bit-bit ang masayang pagmamadali na matagal ko nang hindi nakikita kapag kaming dalawa lang lumalabas. Dahan-dahan kong binuhos ang 3 patak ng pampadumi sa itim na tasa bago ko to hinaluan ng gatas. Iniabot ko ang kape sa kanya. May munting regalo ko para sa'yo. Napatingin siya sa akin ng may pagtataka. Wow! Ang bait mo yata pagising mo ngayon Ngumiti ako. May natutunan ako sa'yo. Ang magpanggap? Napatawa siya ng pilit pero ininom pa rin niya. 1 lagok, 2, 3. Inubos niya nang walang pasalamat. Nang di napapansin na nanginginig kong kamay. Nang di iniisip na sa umagang yon hindi ako ang lulunok ng mapait. At saan ka pupunta na sobrang bango? Tanong ko. May meeting. Meeting? Strategy, clients, projects, alam mo na. Oo, alam ko. Alam ko ang hotel, alam ko ang oras, alam ko ang pangalan niya. Alam ko nga ang pinasuot ni Carolina sa kanya ang kulay abong korbata dahil swerte raw iyon. Kung ganon, good luck sa strategy mo, sabi ko. Kinuha ni Bruno ang susi ng kotse. Hinalikan niya ang noo ko. Noo na naman. Ang mga lalaking nangangaliwa, noo ang hinahalikan kapag may iba na silang hinahalikan sa labi. Nagsarang pinto. Naghintay ako. 1 minuto, 3, 5, 10. Pagkatapos narinig kong sigaw mula sa garahe. Putya! Halos mabitawan ko ang kutsara kakatawa. Lumabas ako sa veranda, kunwaring nag-aaralang asawa. Nakayoko si Bruno. 1 kamay sa tiyan at ang isa ay pilit binubuksan ng pinto na parang naging kalaban ng sarili niyang katawan. Anong nilagay mo sa kape ko? Baliw ka? Singhal niya, namumutla ng labi. Kape! Hindi ako aabot sa banyo. Nako, mahal. Baka kinakabahan ng katawan mo kapag makikipagkita ka sa espesyal na tao? Napatigil siya ng kalahating segundo. Sapat na yon. Anong sinabi mo? Wala. Bilisan mo bago patuloyin makatakas ang dignidad mo. Umakyat siya ng hagdan na parang talo ng sundalo. Huwag mong gamitin ang banyo sa taas. Sigaw ko. Huminto siya sa hallway. Bakit? Nagdilinis ako. Naging parang tula ang mukha niya. Pangit na tula. Apurahang tula. Napilitan siyang magulong sa guest bathroom. Yun ding banyong ilang araw nang nakakaraan ay naiwan niyang bukas ang cellphone na may mga mensahe ni Carolina. Mula noon may mga tunog na hindi dapat inaalala ng kahit anong kasal. Napabuntong hininga ko. Kinuha ko ang cellphone ko at binuksan ang group chat namin magkakaibigan. Tuloy pa ba ang beer? Agad silang sumagot. Siyempre! Ngayong gabi magtutoast tayo para sa diborsyo mo. Magpaganda ka. Naglagay ako ng lipstick sa harap ng salamin. Sinuot ko ang mahahabang hikaw. Kinuha ko ang bag ko, mga susi ko at ang dignidad ko. Habang palabas ako, sumigaw si Bruno mula sa banyo. Saan ka pupunta? Inayos ko ang buhok ko. Sa meeting. Huminto ako sandali. Napakahalagang meeting. Sinara ko ang pinto. Iniwan siyang nakakulong sa sarili niyang dumi. Hindi ko alam na pagbalik ko makalipas ang 2 oras, isang mas madilim na sorpresang naghihintay sa akin sa loob ng bahay. Hindi ako dumiretso sa bar. Bago ang pakikipagkita sa mga kaibigan ko, dumaan muna ako sa bangko. Pagkatapos sa opisina ng pinsan kong abogado na si Mateo, binigay ko sa kanya lahat ng hawak ko. Mga screenshots ng landian nila, mga resibo ng mamahaling restaurant sa Hardins, mga litrato ng sasakyan ni Bruno na nakaparada sa tapat ng kondo ni Carolina, at ang address ng hotel kung saan dapat sila magkikita ngayon. Higit sa lahat, inaabot ko ang kopya sa aking bank statements. Doon nakatala ang katotohanan na mas masakit pa sa pisikal na pagtataksil. Ilang buwan na ang ginagamit ni Bruno ang credit card ko para bayaran ng mga bulaklak, dinner at hotel room ng sekretarya niya. Ang perang pinaghirapan ko sa sarili kong kumpanya, pinapalamon niya sa kabit niya. Tahimik na sinuri ni Mateo ang lahat. Sigurado ka ba rito, Mariana? Seryoso niyang tanong habang inaayos ang salamin niya. Mas sigurado pa kaysa dati. Kung ganon, hindi lang asawang mawawala sa'yo ngayon. Diretso niya akong tinignan. Ngayon, mawawala rin sa kanya ang alibay niya. Hindi ko agad naintindihan ang ibig niyang sabihin noon. Masyadong abala ang isip ko sa galit. Nakipagkita ko sa mga kaibigan ko sa isang bar sa Villa Madalena. Umorder ako ng beer, pagkatapos isa pa. Hindi ako umiyak, hindi pa. Dahil minsan kailangan kong tumawa ng isang babae bago niya tuluyang pulutin ang mga nadurog niyang piraso.
Nagkwentuhan kami, nagtawanan sa sinapit ni Bruno sa banyo at nagtoast para sa aking nalalapit na kalayaan. Makalipas ang 2 oras, bumalik ako sa bahay. Pagbaba ko pa lang ng taxi, nakaramdam ako ng kakaibang lamig. Paglapit ko sa gate, napansin ko, bahagyang nakabukas ang main door ng bahay. Napahinto ako sa tapat ng pinto. Kinakabahan ako. Si Bruno ay may matinding obsessive-compulsive disorder pagdating sa seguridad. Palaging 2 ikot ang kandado niya sa pinto kapag umaalis o pumapasok siya. Palagi. Dahan-dahan kong tinulak ang pinto. Bruno? Tawag ko. Katahimikan ng sumalubong sa akin. Walang sumagot. Ngunit may iba. Amoy mamahaling pabango ang buong sala. Ang pabangong gamit ni Bruno kaninang umaga, pero may kahalo na tong ibang amoy ngayon. Isang pamilyar, ngunit nakakasokang amoy. Amoy ng bakal, amoy ng dugo, at may kung anong amoy ng gatas. Humakbang ako papasok at doon ko nakita ang kaguluhan. May basag na wine glass sa ibabaw ng mesa. May mga patak ng likido sa sahig. Sa tabi ng sofa nakandusay ang cellphone ni Bruno. Nilapitan ko ito at pinulot. Bukas pa ang screen at may mga bagong mensahe mula kay Carolina na kumikislap doon. Ginawa ko ng pinapagawa mo. Ngayon, sabihin mo ng totoo sa asawa mo. Parang lumubog ang sikmura ko. Anong ipinagawa? Dahan-dahan akong umakyat ng hagdan. Pilit pinatitigas ang aking kalooban. Dumiretso ako sa guest room kung saan ko iniwan si Bruno kanina. Bukas ang pinto, walang tao, pero bukas ang bintana nito na nakaharap sa likod ng bahay. At sa ibabaw ng lababo, katabi ng mansyadong tuwalya, may isang supot ng butika. Nilapitan ko to at binuksan. May nakasulat na pangalan ko sa reseta sa loob. Isang peking reseta para sa mga gamot na pampalaglag ng bata. Bukas na ang kahon at walang laman ang mga banig ng tableta. Anong ibig sabihin nito? Bakit may pangalan kong pampalaglag ng bata? Ding dong! Biglang tumunog ang doorbell sa ibaba. 1 beses, 2, 3, mabilis at mapilit. Bumaba ako ng hagdan habang nanghihinang aking mga tuhod. Hawak ko pa rin ang cellphone ni Bruno sa aking nanginginig na kamay. Paghila ko sa hawakan ng pinto, binuksan ko ito ng malawak. Nasa kabilang panig si Carolina. Ang babaeng nasa mga retrato na laging nakangiti at may pulang kuko, wala na doon. Ang harap ko ngayon ay isang Carolina na maputla, walang make-up, magulo ang buhok at namamaga ang mga mata sa kaiiyak. At sa kanyang mga bisig ay may hawak siyang sanggol na mahimbing na natutulog, nakabalot sa isang dilaw na kumot. Tiningnan niya ako ng diretsyo sa mga mata bago bumaba ang tingin niya sa tiyan ko at muling tumingin sa akin. "Ma Mariana?" Bulong niya habang umaagos ang panibagong luha sa kanyang pisngi. "Kailangan natin mag-usap." "Mariana," ang nangangatog na boses ni Carolina ang bumasag sa nakabibinging katahimikan ng sala. Tinitigan ko ang sanggol sa kanyang mga bisig. Mukha itong 1 linggo pa lamang ang edad. Ang maliit at mapayapa nitong mukha ay walang kinalaman sa kasalanan at dumi ng mundong ginagalawan ng mga matatanda. Naramdaman ko ang mabilis na pag-akyat ng dugo sa aking ulo. Ang galit na akala ko'y humupa na pagkatapos kong uminom ng beer kasama ng mga kaibigan ko ay muling nag-alab. Mas matindi at mas nakakapaso. "Ano to, Carolina? Ginagawan mo akong tanga?" Ramdam ko ang panginginig ng sarili kong boses. Ngunit pinanatili kong aking otoridad bilang ligil na asawa. Nasaan ang asawa ko? At bakit ba dala-dala mong isang bata sa tapat ng bahay ko? Pumasok siya sa loob ng bahay na hindi ko pinahintulutan. Halos mabuwal siya kaya naman napaupo siya sa sofa habang mahigpit na ang yakap na sanggol. Humagulhol siya ng mas galit, isang uri ng iyak na hindi lang galing sa isang babae na nagmamayabang bilang kabit, kundi galing sa isang taong sagad ang takot. "Wala si Bruno dito, Mariana." Tinakbo siya sa ospital ng ambulansya. Mahigit 1 oras nang nakalilipas. Umiiyak na sagot niya. Dinatnan ko siyang nakandusay sa sahig ng banyo. Dumurugo ang sikmura at halos walang malay dahil sa matinding dehydration. Dahil sa nilagay mo sa kape niya. Hindi ako nagpatinag. Nararapat lang sa kanya yon. Ngunit hindi yun ang tinatanong ko. Ang tinatanong ko kung bakit ka nasa bahay ko at ano ang kahulugan ng mensahe mo sa cellphone niya. Tinaas ko ang phone ni Bruno na hawak ko pa rin.
At ano ang ginagawa ng supot na botika na may pangalan ko sa banyo? Bumaba si Carolina mula sa sofa at biglang lumuhod sa harapan ko, dahilan para magising ang sanggol at nagsimulang umiyak ng mahina. Ang gatas at ang amoy ng sanggol ang humalo sa natitirang amoy ng pabango ni Bruno sa sala. Patawarin mo ako, Mariana. Patawarin mo ako, hagulhol niya. Sobrang nakaluhod. Hindi ko gustong gawin to pero tinatakot ako ni Bruno. Pinilit niya ako. Ang mga anak sa tabi ng asawa ko? Sigaw ko. Mawawala na ng pasensya. Hindi kay Bruno ang batang to. Napatigil ang mundo ko sa sinabi niya. Ang sigaw ko ay napalitan ng biglaang pananahimik. Ano? Hindi kay Bruno ang batang to, Mariana. Pag-uulit ni Carolina habang hinahaplos ang umiiyak na sanggol. Anak ito ng dating kinakasama ko na nang iwan sa akin nung nalaman niyang buntis ako. Nung nalaman ni Bruno ang sitwasyon ko 3 buwan na nakakaraan, imbes sibakin ako sa trabaho, gumawa siya ng plano. Tinitigan ko si Carolina. Sinusuring mabuti kung nagsisinungaling ba siya. Ngunit ang takot sa kanyang mga mata ay totoong totoo. Anong plano? Tanong ko habang unti-unti nang lumalamig ang aking buong katawan. Baon sa utang si Bruno dahil sa sugal at ang mga maling investments na hindi mo alam. Pag-amin niya habang pinapatahan ng bata. Plano niyang gamitin ang batang to para palabasin ang anak niya sa akin. Ang supot sa banyo na may pangalan mo, mga gamot yon na pinalabas niyang binili mo para ipalaglag ang bata ko nung nalaman mo raw ang relasyon namin. Huminga na malalim si Carolina. Habang ako naman unti-unting napapaatras sa labis na pandarahas ng katotohanan. Gagamitin niya ang peking reseta na may pangalan mo, ang mga peking ebidensya ng pagbabanta mo sa akin at ang batang ito para akasuhan ka ng attempted abortion at grave coercion. Gusto niyang sirain ang reputasyon mo sa kumpanya mo para mapilitan ka na makipagdiborsyo sa kanya at ibigay ang kalahati ng lahat ng ari-arian mo kasama ng bahay na to bilang settlement at sustento sa amin ng mga bata. Napahawak ako sa mesa para hindi ako mabuwal. Ang basag na wine glass sa mesa ay patunay ng pagmamadali ni Bruno kanina na ihanda ang mga peking ebidensya bago siya tuluyang igupo ng pampadumi na ibinigay ko. Ang aking asawa ay hindi lang pala isang simpleng mangangalonya. Siya ay isang halimaw na handang mag-imbento ng krimen laban sa sarili niyang asawa para lang makuha ang pera ko. Nasaan ang mga peking dokumentong ginawa niya? Malamig kong tanong, habang ang galit sa puso ko ay naging isang matigas na yelo. Nasa bag ko po, sagot ni Carolina, sabay abot na isang brown envelope na kinuha niya sa kanyang malaking diaper bag. Nanditong lahat ng pinapipirmahan niya sa akin, pero hindi ko kaya, Mariana. Nung nakita ko siyang dumidiretso sa banyo at nagsusuka ng dugo kanina, na-realize ko kaya niyang pumatay at natakot ako para sa anak ko. Ayokong maging kasangkapan ng isang demonyo. Kinuha ko ang envelope, tiningnan ko ang natutulog na sanggol at pagkatapos kay Carolina. Tumayo ka dyan. Utos ko sa kanya sa isang boses na walang emosyon. Dito kayo mananatili ng anak mo ngayong gabi dahil bukas, sisiguraduhin kong ang asawa ko ang lulunok ng lahat ng duming sinimulan niya. 5:00 pa lang ng madaling araw, gising na ako. Hindi ako dinalaw ng antok. Paano ko makakatulog kung sa kabilang kwarto natutulog ang kabit ng asawa ko kasama ng isang sanggol na muntik ng gamiting armas para sirain ang buhay ko? Pinanood ko ang dahan-dahang pagsikat ng araw mula sa bintana ng kusina habang humihigop ng mainit na kape. Purong kape, walang halo at higit sa lahat, walang pampadumi. Ang laban na ito hindi na idadaan sa mabilisang laro sa banyo. Idadaan ko na ito sa legal na paraan kung saan dahan-dahan at masakit ang pagkaubos niya. 8:00 ng umaga nang marinig ko ang paghinto na isang sasakyan sa tapat ng gate. Isang puting taxi. Bumaba si Bruno. Kung titingnan mo siya mula sa malayo, hindi mo iisipin na siyang lalaking punong-puno ng yabang at mabango nung nakarang Lunes. Gusot-gusot ang asul niyang polo, nakabukas ang 3 butones sa itaas at ang kulay abong korbata na tinatawag niyang swerte ay nakasabit na lang sa bulsa ng kanyang pantalon na parang basahan. Naputla ang kanyang mukha. May mantsa ng tuyong dugo ang gilid ng kanyang labi mula sa pagsusuka at ang kanyang mga mata lubog na lubog. Kulang na lang lagyan siya ng karatula na nagsasabi biktima siya ng isang malupit na digmaan sa banyo.
Pumasok siya sa bahay gamit ang kanyang duplicate na susi. Pagkakita niya sa akin na nakaupo sa sala, sinubukan niya na itayo ang natitira niyang yabang. Inayos ang kanyang tayo, kahit halatang nanginginig ang kanyang mga tuhod dahil sa matinding dehydration. Mariana, bungad niya, ang boses ay gumaralgal pero may halong pilit na katigasan. Muntik mo na akong mapatay. Alam mo ba kung anong ginawa mo? Ang sabi ng doktor sa ospital, kung nahuli lang ng kalahating oras ang ambulansya, baka nag-collapse sa mga internal organs ko dahil sa pagdurugo ng sikmura. Sayang, malamig kong sagot. Hindi man lang natinag sa galit niya. Mukhang matibay palang sigmura ng mga sinungaling. Huwag mo kong madaan-daan sa mga ganyang filosofiya, Mariana. Singhal niya, sabay bagsak ng kanyang dalang maliit na bag sa sahig. Lumapit siya sa akin. Pilit akong tinatakot gamit ang kanyang taas. Alam ko ang dahilan kung bakit mo ginawa yon. Alam kong alam mo na ang tungkol sa amin ni Carolina at alam mo na may anak kami. Nanatili akong nakaupo. Nakataas ang isang kilay. Tinitigan ko siya mula ulo hanggang paa. Masarap sa pakiramdam na makita siyang umaarte ayon sa script na alam ko ng ending. May anak kayo? Pag-uulit ko, kunwaring nagtataka. Oo, at huwag mong isipin na matatakot mo ko sa pagdidiborsyo natin. Pagmamalaki niya, sabay hablot ng cellphone niya mula sa bulsa na nakitang nasa ibabaw ng mesa dahil iniwan ko ito doon. May mga ebidensya ako, Mariana. Alam kong ikaw ang bumili ng mga gamot na pampalaglag sa banyo. May resetang nakapangalan sa'yo. Pinagtangkaan mong buhay ng anak ko at tinakot mong sekretarya ko? Huminga siya ng malalim. Akala mo nakapunto sa isang laro. Kung ayaw mong gumawa ako ng malaking eskandalo na magpapabagsak sa reputasyon ng pamilya mo at ng kumpanya mo, pirmahan mo ang diborsyo. Ibigay mo sa akin ang mansyong to sa Villa Mariana at mag-set up ka ng buwanang sustento para sa amin ng bata bilang settlement. Kung hindi, ipapakulong kita. Tumingin ako sa kanya. Dahan-dahan binitawan ng tasa ko sa mesa pagkatapos hindi ko na napigilang tumawa. Isang malakas at nakakabaliw na tawa na naglilingatog sa kanya. Ano nakakatawa? Baliw ka? Sigaw niya. Namumula ang mukha sa inis. Nakakatawa ka, Bruno. Sabi ko habang pinatutuyo ang luha sa mga mata ko, katatawa. Ang tapang mo para sa isang lalaking hubad ang dignidad. Ang lakas ng lubong humingi ng mansyon at milyones gamit ang isang anak na hindi mo naman talaga dugo at laman. Nabura ang yabang sa mukha ni Bruno. Ang kanyang balat na maputla na kanina ay naging kasing putla na ngayon ang pader ng sementeryo. Anong sinasabi mo? Nauutal niyang tanong. Anak ko si Bruno. Isang boses mula sa itaas ng hagdan ang bumasag sa kanyang huling pag-asa. Dahan-dahan lumingon si Bruno sa hagdanan. Doon nakatayo si Carolina, karga ang sanggol na nakabalot sa dilaw na kumot at hawak ang isang piraso ng papel na magiging mitsa ng tuluyang pagguho ng kanilang mundo. Naniga si Bruno sa kanyang kinatatayuan habang pinapanood si Carolina na dahan-dahan bumababa sa hagdan. Ang kanyang mga mata palipat-lipat sa akin. Kay Carolina at sa sanggol na mahimbing na natutulog. Ang hangin sa loob ng sala ay naging mas mabigat pa sa semento. Carolina, anong ginagawa mo rito? Nauutal na tanong ni Bruno. Pilit na hinahabol ang natitira niyang lakas. At bakit mo kasama ang asawa ko? Hindi sumagot si Carolina sa halip. Lumapit siya sa akin at iniabot ang papel na hawak niya. Pinatong ko to sa mesa sa tapat mismo ng nanginginig ng mga kamay ni Bruno. Yan ang DNA test ng bata, Bruno. Malamig kong pahayag. At ito naman, tinuro ko ang brown envelope na binigay sa akin ni Carolina kagabi. Ay ang mga peking dokumento at affidavit na pinipilit mo siyang pirmahan para pangkubrahan ako ng pera. Alam ko ng lahat. Alam ko ang tungkol sa mga utang mo sa sugal, ang mga palihimong pag-withdraw sa joint account natin at ang bawat sentimo ng credit card ko na pinangregalo mo sa kanya. Biglang lumambot ang mga tuhod ni Bruno. Napaupo siya sa sahig, sa tapat mismo ng sofa kung saan ako nakaluklok. Ang lalaking akala mo'y hari kung mag-utos nung nakarang Lunes ay mukha ng basang sisiw ngayon. Mariana, parang awa mo na, pagbamakawa niya. Biglang nagbagong tono mula sa pagiging mapangahat tungo sa pagiging maawain. Nalito lang ako. Si Carolinang may kasalanan. Tinukso niya ako. Alam niyang gipit ako sa pera kaya binaligtad niya ang utak ko. Narinig ko ang marahas na paghinga ni Carolina sa gilid.
Ngunit bago pa siya makapagsalita, tinaas ko ng aking kamay upang patahimikin silang pareho. Ganyan naman kayong mga lalaking nahuhuli, di ba? Kapag wala nang matakbuhan ang kabit ng ituturo ninyo, sabi ko habang nakatingin sa kanya na may matinding dumi sa mata. Ngunit huli na ang lahat para sa mga drama mo, Bruno, dahil ang strategy mo tapos na. Eksakto ng sandaling yon, bumukas ang pinto ng sala. Pumasok ang isang pinsang abogado na si Mateo. May bitbit siyang makakapal na asul na folder at isang laptop. Ang kanyang muka, seryoso, walang bahid ng biro. Ang mukha na isang abogadong handang rumesponde sa isang digmaan. Magandang umaga, Bruno, bati ni Mateo habang inilalagay ang mga dokumento sa mesa. Mula sa araw na to, formal ko ng kinakatawanan si Mariana para sa pagsasampa ng mga kasong kriminal at sibil laban sa'yo. Kriminal? Nanginginig na tanong ni Bruno. Oo, simulan natin sa concubinage o pakikiapid. Grave coercion o mabigat na pananakot dahil sa pagpipilit mo kay Carolina na mag-imbento ng krimen. At estafa sa ilalim ng probisyon ng financial fraud dahil sa huwad na paggamit ng mga pondo ng kumpanya ni Mariana para sa mga personal mo at ng kabit mong luho. Diretsong pagbasa ni Mateo sa mga sakdal. At huwag nating kalilimutan ang Republic Act 9262. Dagdag ko habang nakatitig sa kanyang mga mata. Economic abuse, Bruno. Ang paggasta sa pera ko habang pinagkakakitaan mo ko ng katotohanan at tinatangkan mo pa akong pangkobrahan ng sustento para sa hindi mo naman anak. Sumubsob si Bruno sa sahig. Hinawakan ng mga paa ko habang umiiyak. Mariana, patawarin mo ko. Magbabago ko, gagawin ko lahat ng gusto mo, wag mo lang akong ipahiya. Wag mo lang akong ipakulong. Nilayo ko ang aking mga paa sa kanyang pagkakahawak. Tiningnan ko si Mateo na tumango sa akin bilang hudyat na handa ng unang hakbang ng aming plano. Gusto mong wag kang ipahiya, Bruno? Ngumiti ako ng may halong pait at tagumpay. Magsimula ka sa pag-empake ng mga damit mo dahil sa oras na to, hindi lang alibay mong nawala sa'yo. Simula ngayon wala ka ng asawa, wala ka ng kabit at higit sa lahat, wala ka ng tahanan. Flashback nung gabi bago bumalik si Bruno mula sa ospital. Matapos kong malaman ang buong katotohanan mula kay Carolina, binalot ng katahimikan ang sala. Umiiyak pa rin siya habang inihele ang kanyang sanggol. Tiningnan ko siya ng malamig ngunit may pagkilala sa kanyang sitwasyon bilang isang ina na ginamit lang ng isang desperadong lalaki. Magkano pinangako sa'yo ni Bruno kapag nakuha niyang pera ko? Tanong ko sa kanya habang diretsong aking tingin. Nanginig ang kanyang mga labi. ₱1,000,000 lang po, ma'am. Yun daw po ang ibibigay niya sa akin para makapagsimula kami ng anak ko sa probinsya. Basta't pirman ko ang affidavit na pinilit mo kaming magpalaglag. Napangisi ako sa kakurutan ng asawa ko. ₱1,000,000 para sirain ang buhay ko? Habang ang kumpanya ko ay kumikita ng daan-daang milyon kada taon. Ganyan kababa ang tingin sa akin ni Bruno at ganyan din kababa ang halaga ng tingin niya sa kaligtasan ng kabit niya. Bibigyan kita ng 5,000,000, sabi ko sa isang kalmado ngunit makapangyarihang boses. Napatigil si Carolina sa pag-iyak. Napatingin siya sa akin, nanlalaki ang mga mata sa gulat. 5,000,000 po? Oo, bukod doon sasagutin ko ang pag-aaral ng anak mo hanggang makapagtapos siya ng kolehiyo. Dagdag ko habang inilalapit ang aking mukha sa kanya. Ngunit may kapalit. Ibibigay mo sa akin lahat ng video, audio, text messages at bawat ebidensyang nagpapatunay na si Bruno nga nagplano ng lahat ng to. Pipirmahan mo ang isang affidavit na inihanda ng pinsan kong abogado kung saan idedetali mo na pinilit at tinakot ka lang niya para maging kasabot sa pangingikil sa akin? Hindi nag-atubili si Carolina. Ang isang malanding kabit mabilis na nagiging praktikal na ina kapag kinabukasan at kaligtasan ng kanyang anak ang nakataya. Mas pipiliin niya ang totoong pera ng legal na asawa kaysa mga napapakong pangako na isang baon sa utang at sinungaling na lalaki. Gagawin ko po, Ma'am Mariana. Lahat po ng ituturo ninyo susundin ko. Determinadong sagot niya. Kasalukuyang panahon. Nakatayo si Bruno sa gitna ng sala. Lito, gumuho ang mundo habang nakatingin kay Carolina na ngayoy formal nang pumanig sa akin. Ang hininga niya paputol-putol habang napagtanton ang kanyang alas ay naging sarili niyang hatol sa bitayan. Carolina, bakit mo ginagawa to sa akin? Bulong ni Bruno, baka sa matinding pagtataksil sa kanyang boses. Binuhay kita. Binigyan kita ng trabaho. Ginamit mo ako, Bruno, sagot ni Carolina, na ngayon ay may katatagan na rin sa boses.
Ginamit mong anak ko para sa kasakiman mo. Muntik mo nang sirain ang buhay ng isang taong walang kinalaman sa atin dahil lang sa mga utang mo. Lumapit sa akin si Mateo at iniabot ang panulat. Pirmahan mo na ito, Mariana. Ito ang formal na kautusan para sa pagbawi ng lahat ng corporate authorization ni Bruno sa kumpanya mo. Nilagdaan ko ang dokumento nang walang pag-aalinlangan. Nang iangat ko ang aking tingin kay Bruno, nakita ko ang isang lalaki na tuluyan nang naubusan ng diskarte. Ang alok ko kay Carolina ay isang selyadong kasunduan na hindi kailanman matatanggihan ng kahit sinong nasa tamang pag-iisip. Ngayon, Bruno, sabi ko habang dahan-dahang tumatayo mula sa aking upuan. Simulan mo nang maranasan kung paanong mamuhay ang isang taong walang kahit isang sentimo sa bulsa. Sa loob ng sumunod na 3 araw, naramdaman ni Bruno kung paanong mawala ng hangin habang gising. Kung akala niya ipampadumi sa kape ang pinakamasakit na paraan ng pag-ubos ng kanyang sistema, nagkakamali siya. Ang bawat piraso ng marangyang buhay na tinatamasa niya, dahan-dahan kong hinubad sa kanya, isa-isa. Hanggang sa wala nang matitira sa kanyang kahit na ano. Nagsimula ito sa pinakamasakit na bahagi para sa isang lalaking nabubuhay sa yabang, ang kanyang pananalapi. Habang nakaupo siya sa gilid ng higaan sa guest room na pansamantala kong pinapagamit sa kanya para lang may lugar kung saan niya maiisip ang kasalanan niya, tumunog ang kanyang phone. Isang sunod-sunod na tunog ng mga alerto mula sa bangko. Your credit card ending in 4521 has been deactivated. Access to your joint account has been restricted by the primary account holder. Mabilis siyang patakbo na bumaba sa sala kung saan ako nagkakape. Habang nagbabasa ng mga ulat sa kumpanya, Mariana, ano to? Sigaw niya, pinapakita ang screen ng cellphone habang nanginginig ang mga kamay. Pinablock mo ang mga card ko? Paano ko makakabili ng pagkain? Paano ko makakapamuhay? Gamitin mo ang sarili mong pera. Bruno? Wala ka nga palang sariling pera dahil lahat ng laman ng account mo galing sa mga allowance na binibigay ko sa'yo bilang consultant. Seryoso kong sagot nang hindi man lamang siya tinitingnan. Ang kumpanya ko ang nagpapakain sa'yo sa loob ng 5 taon. Ngayong alam ko nang ang pinapakain ko sa'yo ay binibili ng mamahaling pabango para sa iba, tapos na ang libreng buhay mo. Hindi pa siya nakakasagot nang marinig namin ang malakas na busina sa labas ng gate. Isang malawak na tow truck ang nakaparada doon. 2 lalaki na ang simula na ikabit ang mga bakal sa ilalim ng kanyang paboritong sasakyan, ang itim na SUV na ginagamit niya para ihatid sundo si Carolina sa tapat ng kondo nito sa Hardins. Sandali, teka muna! Patakbong lumabas si Bruno sa garahe. Gusot pa rin ang polo at tila nawawala sa sarili. Kotse ko yan! Anong karapatan niyong hatakin yan? Karapatan ko, Bruno. Muli akong sumulpot sa kanyang likuran. Hawak ang orihinal na rehistro ng sasakyan. Nakalimutan mo na ba? Nakapangalan sa akin ang SUV na ito. At dahil hindi mo naman binabayaran ng insurance at krudo nito, binalik ko na sa bangko upang ibenta. Mas kailangan ko ang pera kaysa isang lalaking nagpapakasasa gamit ang pawis ko. Napahawak si Bruno sa kanyang ulo. Napalahod sa semento ng garahe habang pinapanood ang dahan-dahang paghatak sa kanyang sasakyan palabas ng gate. Ang kanyang karangyaan, ang kanyang proteksyon at ang kanyang mukha sa lipunan unti-unting naglalaho. Pagpasok ko sa loob, tinawag ko ang 2 naming kasambahay. Ilabas ninyo lahat na natitirang gamit ni Bruno sa guest room. Mariana, wag naman dito sa tapat ng bahay natin. Pagmamakaawa niya habang pumapasok. Basang-basa ng pawis dahil sa init at stress. Saan ako pupunta? Saan ako matutulog? Inilapag ng mga kasambahay ang 2 malalaking itim na garbage bag sa tapat ng pinto. Walang maleta. Walang mamahaling bag at ang mga mamahaling suit niya, ang asul niyang polo, maging ang mga pabango niya ay wala roon. Pinag-utos ko nang ipamigay ang mga yon sa mga nangangailangan sa kalsada. Ang natitira na lamang sa loob ng plastik ay ilang piraso ng lumang damit at ang kanyang kulay abong korbata. Sabi mo nung Lunes, may napakahalaga kang meeting, di ba? Tumango ako. Ngumiti. Isang ngiting kasing lamig ng yelo. Ngayon, Bruno, lumabas ka na sa bahay ko.
Dahil ang susunod na meeting natin ay sa lugar kung saan hindi nababango ang amoy ng paligid mo. Hindi nagtapos ang ganti ko sa pagpapalaya sa kanya sa bahay. Ang isang tunay na reyna ay hindi lang nagbabawi ng korona sa loob ng palasyo. Sinisigurado niyang makikita ng buong kaharian ang pagbagsak ng nagtaksil na alipin. Huwebes ng umaga, nakasuot ako ng isang pulang-pulang blazer. Naglalagay ng matapang na lipstick at sinuot ang aking pinakamamahaling hiyas. Kasama ko pa ang pinsan ko na si Mateo. Ang dalawang opisyal ng pulisya na may dalang warrant at si Carolinang bitbit ang kanyang affidavit. Dumiretso kami sa kumpanya ng malaking marketing firm kung saan si Bruno ay nagtatrabaho pa rin bilang isang senior consultant. Isang posisyon na nakuha niya dahil sa mga koneksyon at pondo ng aking pamilya. Nasa gitna siya ng isang napakahalagang board meeting kasama ng mga foreign investors mula sa Singapore. Ito ang proyektong ilang buwan niyang pinagmamalaki. Ang sinasabi niyang mag-aangat sa kanya upang di na siya maging anino lang ng isang mayamang asawa. Walang pasabi kong tinulak ang double doors ng conference room. Ang malakas na tunog ay umaling-angaw sa buong silid. Napatigil ang bawat talakayan. Lahat ng board members, kabilang ang CEO at ang mga bayagang investor ay sabay-sabay na napalingon sa pinto. Si Bruno, nakasalukuyang nakatayo sa tapat ng projector habang may hawak na laser pointer ay napatigil. Ang kanyang kulay abong korbata na sinuot niyang muli sa pag-asang bibigyan siya nito ng swerte ay tila biglang sumikip sa kanyang leeg. Mariana? Gulat at nanginginig niyang bulong habang pilit kumingiti sa mga kliyente. Anong ginagawa mo rito? Nakikita mo naman. May napakalaga akong meeting kasama ng mga investors. Lumabas ka muna. Mag-usap tayo sa bahay. Wala na tayong bahay na pag-uusapan, Bruno. Malakas at malinaw kong sagot. Sapat upang marinig ng bawat tao sa loob ng silid. At naparito ako dahil may dala akong mas mahalagang souvenir para sa meeting mo. Humakbang si Mateo pasulong at ibinagsak sa tapat ng CEO ang makapal na asul na folder. Mr. CEO, formal na panimula ni Mateo. Naparito kami upang isilbi ang formal na sabina para kay Bruno Santos. Siya ay opisyal na kinakasuhan ng concubinage, grave coercion at estafa na may kinalaman sa financial fraud at paggamit ng huwad na dokumento upang magnakaw ng pondo mula sa kumpanya ng aking kliyente na siyang asawa niya. Nagsimulang magbulungan ang mga board members. Ang mga banyagang investor ay napalitan na nagtatakang tingin. Mariana, anong kabaliwan ito? Galit na sumigaw si Bruno. Tuluyan nang nawala ng kontrol sa kanyang emosyon. Gawa-gawa mo lang lahat ng yan dahil nagsiselos ka. Huwag mong sisirain ang karera ko. Gawa-gawa? Tumingin ako sa pinto at sumenyas. Pumasok si Carolina. Hawak ang kopya ng kanyang nilagdaang affidavit at ang mga transaksyon ng credit card kung saan nakatala na ang pera ng kumpanya ko ang ipinambayad ni Bruno sa mga luho nila. Nang makita ng CEO ang mga dokumento at ang mismong sekretarya na kasangkot, tumayo ito ng may matinding galit. Bruno, is this true? Ginamit mo ang pondo at pangalan ng kumpanyang to para sa mga ilegal at personal mong kalokohan? Hindi po, sir. Sinisiraan lang nila ako. Pagmamakaawa ni Bruno, lumalapit sa CEO. Subalit bago pa siya makakbang ng malapit, pumasok ang dalawang pulis na kasama namin. Lumapit sila kay Bruno, hinawakan ang kanyang magkabilang braso at inilabas ang bakal na posas. Ang tunog ng posas sa kanyang mga pulsuhan ay naging musika sa aking mga tenga. Sa harap ng kanyang mga boss, sa harap ng mga kliyenteng banyaga na nais niyang mapahanga at sa harap ng buong opisinang dinaluyan ng chismis, binuhat si Bruno palabas habang nakayoko at walang mukhang maiharap. Nang dumaan siya sa tapat ko, huminto ako at inayos ang kanyang kulay abong kurbata. Sabi ko sa iyo nung Lunes, diba? Good luck sa strategy mo. Bulong ko sa kanya nang may mapanuyang ngiti. Mukhang ang kurbata mo ngayon, hindi na swerte ang dinadala, kung hindi rehas. Ang silid hukuman para sa preliminary investigation ay malamig, amoy lumang papel at puno ng mabigat na tensyon. Nakaupo si Bruno sa tapat ng mesa ng prosekusyon kasama ng isang public attorney na nakuha niya dahil wala na siyang pondo para sa sarili niyang abogado. Ang kanyang asul na polo ay kupas na at ang kanyang mukha ay may kaskas mula sa pakikipag-away sa loob ng selda.
Sa kabila ng kanyang sitwasyon, na makita niya akong pumasok kasama si Mateo, sumilay pa rin ang isang mapanuring ngiti sa kanyang mga labi. Umayos siya ng upo, kala mo may hawak pa ring alas. Umalingaw-ngaw sa isip ko ang sinabi ng aking pinsan noon. Ngayon, mawawala rin sa kanya ang alibay niya. Mariana! Pabulong na tawag ni Bruno nang dumaan ako sa tapat niya. Akala mo ba talaga mananalo ka? Walang direktang ebidensya na akong nag-withdraw ng mga pondo sa account mo. Pero maungwa nga nasa cheque at tungkol kay Carolina, pwede kong sabing ikaw ang nanakot sa kanya para baliktarin ako. Magkakabalikan din kami niyan paglaya ko. Di ko siya sinagot. Naupo ako sa tabi ni Mateo at tinintay ang pagpasok ng taga-usig. Magsimula na tayo. Saad ng prosecutor habang binubuklat ng mga papeles. Ayon sa reklamong estafa at financial fraud, ang akusadong si Bruno Santos ay nagnakaw ng pondo mula sa kumpanya nang nagrereklamo gamit ang mga hubad na dokumento. Meron ba tayong testigo upang patunayan na may sabuatan at malisyosong intensyon? Meron po, Your Honor. Tumayo si Mateo ng may kumpiyansa. Nais naming tawagin ng pangunahing saksi ng prosekusyon, ang babaeng naging bahagi ng plano, ngunit piniling lumabas upang isiwalat ang katotohanan. Bumukas ang pinto sa likod ng silid. Inaasahan ni Bruno na ang papasok ay isang eksperto sa pananalapi o kaya isang empleyado ng bangko, ngunit nang marinig niya ang tunog ng takong at ang mahinang iyak na isang sanggol, dahan-dahan siyang lumingon. Pumasok si Carolina. Suot niya isang simpleng puting blusa, walang kolorete sa mukha at mahigpit na karga ang kanyang anak na nakabalot sa dilaw na kumot. Nang magtagpo ang mga mata nila ni Bruno, binalot na matinding galit ang mukha ng aking asawa. Carolina? Bahagyang sumigaw si Bruno kaya naman pinukpok ng taga-usig ang gavel sa lamesa. Anong ginagawa mo rito? Bakit ka kasama ng babaeng yan? Tulungan mo ko, sabihin mong totoo? Hindi siya tiningnan ni Carolina. Dumiretso siya sa tapat ng prosecutor, tinaas ang kanyang kanang kamay at nangakong magsasabi ng purong katotohanan. Ipakilala ang iyong sarili at ang iyong kaugnayan sa akusado, utos ng prosecutor. Ako po si Carolina Silva, ang dating sekretary ni Bruno Santos, panimula niya. Ang boses niya ay nanginginig ngunit may determinasyon. At narito po ako para patunayan na si Bruno ang nag-utos sa akin na pikein ang mga pirma ni Ma'am Mariana sa mga tseke ng kumpanya. Siya rin po ang nag-utos sa akin na mag-imbento ng kwento na anak niya ang sanggol na ito upang pilitin si Ma'am Mariana na maglabas ng milyon-milyong piso para sa isang peking settlement. Peresahan ka ba niyang pinilit? Tanong ng prosecutor. Opo. Tinakot niya akong tatanggalin niya ako sa trabaho at sisirain ang pangalan ko kung di ako papayag. Umiiyak na pahayag ni Carolina sabay abot na isang USB drive. Nandyan po ang lahat ng voice recordings ng mga pag-uusap namin sa hotel kung saan marinaw niyang sinasabing gagamitin niyang bata para ubusin ang pera ng asawa niya. Nandyan din ang mga text messages kung saan binabantaan niya ako. Putsa ka, Carolina, niloloko mo ko. Biglang tumayo si Bruno, pinalo ang mesa at sinubukan dambahin si Carolina. Binuhay kita. Binuhay kita ng pera, pinalaglag mo ang anak natin, tapos ngayon babaliktarin mo ko? Mabilis siyang hinawakan ng dalawang pulis at paresahang pinaupo. Ang kanyang public attorney ay napahawak na lang sa kanyang noo. Alam na tapos na ang laban. Ang batang ito ay hindi kay Bruno. Mariing dagdag ni Carolina habang nakatingin sa nagwawalang lalaki. At walang naganap na pagpapalaglag. Ang reseta at mga gamot na iniwan niya sa banyo ay binili niya gamit ang peking ID upang isisi kay Ma'am Mariana. Ginamit niya ako ngunit di ko hinayaang gamitin niya ang anak ko. Tumingin ako kay Bruno. Ang kanyang mukha ay hindi na lang maputla. Ito'y mukha na isang lalaking tuluyan ng tinalikuran ng sarili niyang mga demonyo. Ang babaeng akala niya ay kanyang laruan at alibay. Naging mitsa na mapipinto sa kanya sa impyerno ng habang buhay na pagkakabilanggo. Binaligtad siya ng mismong tao na pinagkatiwalaan niyang sirain ako. Sa pagkakataong to, wala nang pampadumi ang kape niya, ngunit ang lasa ng katotohanan mas mapait pa sa kamatayan. Bruno. Pagkatapos ng preliminary investigation, binalik si Bruno sa temporary holding cell ng City Jail habang inaantay ang formal na paglilipat sa kanya sa Provincial Penitentiary. Ang kanyang kaso ay dineklarang non-bailable dahil sa tindi ng ebidensya ng financial fraud at estafa bukod sa mga reklamo sa ilalim ng RA 9262.
Dumaan na isang linggo at sa pamamagitan ni Mateo, humiling si Bruno na isang pagkakataon na makausap ako. Noong una ayoko, ngunit sabi ng pinsan ko, mas mabuting harapin ko siya upang tuluyan matapos ang kabanatang to. Pumasok ako sa visitation room. Ito ay madilim na silid na nagkahati na isang makapal na salamin at may lumang telepono sa magkabilang panig. Nang maupo si Bruno sa kabila, halos di ko siya makilala. Ang lalaking dati di lumalabas ng bahay ng walang mamahaling pabango at maayos ang buhok ay mukha ng kalansay. Ahit ang kanyang buhok. May pasa sa kanang pisngi mula sa pakikipag-away sa loob ng selda at ang kanyang mga kuko na laging malinis noon puno na ng dumi. Suot niya ang kulay orange na uniforme ng mga bilanggo. Dahan-dahan kong tinaas ang telepono. Tinaas din niya ang sa kanya. Mariana. Ang boses niya sa kabilang linya ay basag, tuyot at walang natitirang yabang. Parang awa mo na, iurong mo lang mga kaso. Hindi ko kayak tumagal dito, ang mga tao rito mga hayop sila. Pinagbubunto na nila ako ng galit gabi-gabi. Masasanay ka rin, Bruno. Malamig kong sagot. 8 taon ang minimum na parusa sa mga kasong sinampa ko sa'yo. Marami kang oras para makibagay sa kanila. Bakit mo ba ginagawa to sa akin? Biglang sumiklab ang galit sa kanyang mga mata. Pilit tinidikit ang mukha sa salamin. Nalito lang ako. Lalaki ako, Mariana. Normal lang na matukso. Pero ubusin ang buhay ko. Ang kuri ng kotse ko. Ang palayasin ako sa bayat ang bilhin ng katapatan ni Carolina. Napakakilembe mo. Napakarahas mo. Naparito ka. Para pangaralan ako sa moralidad, Bruno? Ngumiti ako na may halong pait. Ikaw ang nagdala ng karahasan sa buhay ko. Noong nagdanakaw ka sa kumpanya ko para ipanghotel sa sekretarya mo, hindi mo ba naisip na marahas yun? Noong nag-imbento ka ng peking krimen gamit ang pangalan ko at ang bata ng ibang tao para pangkobrahan ako ng milyones, hindi mo ba naisip na marahas yun? Napakapit si Bruno sa telepono. Nagsimulang umagos ang luha sa kanyang mga mata. Nagawa ko lang naman yon dahil baon ako sa utang. Natatakot akong iwan mo kapag nalaman mong nabaon ako sa sugal. Iniwan kita, hindi dahil sa utang mo, Bruno. Iniwan kita dahil sa kawalan mo ng karakter. Diretsong sabi ko. Gusto mong malaman kung ano nakuha mo sa lahat ng strategy at projects mo? Wala. Wala kang nakuha. Ang mansyon sa Villa Mariana, binibenta ko na ngayon para pondohan ang pagpapalawak ng kumpanya ko. Ang kotse mo, nabili na ng iba. Ang kabit mo, nasa probinsya na ngayon, ligtas, at nagsisimula ng bagong buhay gamit ang pera ko. Huminga ako ng malalim at tumitig sa kanyang mga mata na puno ng kawalan ng pag-asa. At ang pinakamasakit sa lahat, Bruno, ang batang akala mong magiging ticket mo para sa marangyang buhay ay lumalaki ngayon nang alam na amay ang lalaking tunay na nagmamahal sa ina niya. Habang ikaw, mabubulok ka rito na walang pamilya, walang pera, walang pangalan, at walang kahit isang taong alaala sa'yo kapag sumapit na ang Lunes. Mariana, wag! Patawad, Mariana. Hiyaw niya sa telepono, ngunit dahan-dahan ko nang binaba ang hawakan. Tumayo ako mula sa aking upuan. Habang naglalakad ako papalayo, narinig ko pa ang pagbambo niya sa makapal na salamin at ang pagsigaw ng aking pangalan. Ngunit hindi na ako lumingon. Ang mundo ni Bruno Santos ay tuluyan ng gumuho at ang mga natitirang abo nito ay hindi ko na dumidiretsohan pang tingnan. Pagkalipas ng 8 buwan na sunod-sunod na paglilitis, sa wakas sumapit ang araw na matagal kong pinagdarasal. Ang silid hukuman ng Regional Trial Court ay napupuno ng mga mamamahayag, mga empleyado ng kumpanya ko at ilang malalapit kong kaibigan na naroon upang sumaksi sa huling gabi ng aking madilim na nakaraan. Nakatayo ako sa kanang bahagi ng silid, katabi si Mateo. Sa kaliwang bahagi naman si Bruno. Kung ang itsura niya ng mga nakaraang buwan ay selda na malala na, ngayon mukha na siyang taong tuluyan ng tinalikuran ng buhay. Ang kanyang balat may madidilim na marka, ang kanyang mga balikat ay nakayuko, at ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang sa sahig, walang lakas, walang pag-asa. Pumasok ang hukom at ang buong silid na balot ng katahimikan. Umupo lahat pagkatapos ng formal na pagbasa sa kaso. Nilalabas na ng korteng ito ang pinal na desisyon para sa kasong People of the Philippines versus Bruno Santos. Panimula ng hukom, habang inaayos ang kanyang salamin at binubuklat ang huling pahina ng hatol. Huminga ako ng malalim. Naramdaman ko ang paghawak ni Mateo sa aking siko. Isang tahimik na paalala na naririto na ang dulo ng aking laban.
Matapos suriin ang mga ebidensyang inihain ng prosekusyon, kabilang ang mga transaksyon sa bangko, ang mga audio at video recordings at mga sinumpaang salaysay ng saksing si Carolina Silva, napatunayan ng korte na walang kahinahinalang pagdududa na ang akusado ay nagkasala. Tumingin ang hukom ng diretso kay Bruno. Para sa kasong estafa, sa pamamagitan ng falsification of commercial documents, ang akusado ay hinahatulan ng pagkakabilanggo mula sa 6 na taon at sa isang araw hanggang 8 taon. Inaatasan din siya ng korte na ibalik ang kabuang halagang 5 milyong piso na nakuha niya mula sa kumpanya na nagrereklamo. Narinig ko ang mahinang singhap ng pagsang-ayon mula sa mga kaibigan ko sa likuran, ngunit hindi pa raw nagtatapos. Para naman sa paglabag sa Republic Act 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Children Act, partikular ang economic abuse at matinding emosyonal na manipulasyon. Ang akusado hinahatulan ng karagdagang 2 taong pagkakabilanggo at pagbabayad ng danyos na nagkakahalaga ng 500,000 piso. Hinggil naman sa petisyon para sa Declaration of Absolute Nullity of Marriage na inihain na nagrereklamo, pagpapatuloy ng hukom sabay tingin sa akin. Dahil sa napatunayang kriminal na gawain, pagtataksil at matinding psychological incapacity ng akusado na gampanan ang kanyang mga tungkulin bilang asawa, ang kasal ni Mariana at Bruno Santos ay dinedeklarang walang bisa at pinawawalang halaga simula sa araw na ito. Ang tunog ng gavel ng hukom ay umalingaw sa buong silid hukuman bilang huling tuldok sa 5 taon ng aking pagtitiis. Napapikit ako. Isang mabigat na dagan sa aking dibdib ang biglaang nawala. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon ng pagpapanggap, ng panloloko at ng amoy ng mamahaling pabango na nagdala ng dumi sa aming tahanan, malaya na ako. Hindi na ako si Mariana Santos, ako nang muli si Mariana. Ang babaeng may hawak ng sarili niyang kapalaran. Nagsimulang mag-iyakan at magpalakpakan ng aking mga kaibigan sa likod. Niyakap ako ni Mateo. Minabati kita, pinsan. Nakuha mo na ang katarungan mo. Bago ako lumabas ng silid, lumingon ako sa huling pagkakataon kay Bruno. Hinahawakan na siya ng mga gwardya upang ibalik sa piitan. Tumitingin siya sa akin. May mga luha ng pagsisisi na umaagos sa kanyang pisngi. Pilit ibinubuka ang kanyang bibig upang sabihin ang salitang patawad. Ngunit wala na siyang boses sa mundo ko. Ang meron na lamang ay ang malamig at malinis na tagumpay ng isang legal na asawa na hindi pumayag na maging biktima, kundi pumiling maging hukom sa sarili niyang buhay. Naglakad ako palabas ng silid hukuman. Nang mataas ang noo, iniwan siya sa dilim kung saan siya nararapat. Nakatayo ako sa harap ng malaking salamin sa aking bagong apartment sa tabing dagat. Wala na ako sa Villa Mariana. Ang lumang mansyon na puno ng mga multo ng pagtataksil, tuluyan ang naibenta sa isang magandang halaga. Ang perang nakuha ko noon, kasama ng mga nabawi kong pondo mula sa mga account ni Bruno ay ginamit ko upang palaguin pang lalo ang aking kumpanya. Binuksan ko ang bintana ng ating kwarto. Ang hangin na pumapasok ay sariwa, malamig at may dalang amoy ng dagat. Malayo sa nakasusukang amoy ng kasinungalingan na pilit kong ninuot sa loob ng ilang taon. Humarap akong muli sa salamin. Kinuha kong isang maliit na bote mula sa aking vanity table. Naglagay ako ng pabango sa aking leeg, pagkatapos ay sa aking pulsuhan. Pagkatapos ulit sa aking dibdib. Ngunit sa pagkakataong to, ang pabangong ito ay akin. Binili ng sarili kong pera, ayon sa sarili kong panlasa at para sa sarili kong kasiyahan. Di ko na kailangan pang manghula kung kanino galing ang amoy at di ko na kailangan magtiis pa sa mapait na lasa ng kape sa umaga para lamang patunayan ang aking halaga. Isang linggo nang nakalilipas mula nang matanggap ko ang sulat mula kay Carolina. Nasa probinsya na siya, payapa ang buhay kasama ng kanyang anak. Ginamit niya ang 5 milyong binigay ko para magtayo ng isang maliit na grocery store. Ang bata ay malusog at ligtas na sa kamay ng isang inang natutong lumaban. Nagpapasalamat siya sa akin hindi lang sa pera, kung hindi sa pagkakataong maituwid ang kanyang mga pagkakamali. Si Bruno naman, ayon kay Mateo, tinanggihan ng Court of Appeals ang kanyang huling petisyon. Mananatili siya sa loob ng 8 taon, walang dalaw, walang luho at walang kahit isang sentimo. Ang kanyang pangalan tuluyan ng nabura sa lipunan na pilit niyang inakyat gamit ang aking mga balikat.
Isang mahinang katok sa pinto ng aking silid ang bumasag sa aking pagre-reflect. Pumasok ang aking bagong executive assistant, isang matandang profesional na babae na mahigit 20 taong karanasan sa korporasyon, tapat at walang interes sa mga laro ng pag-ibig o panluloko sa opisina. Miss Mariana, narito na po ang sasakyan. Formal at seryosong sabi niya habang hawak ang aking tablet. Ang mga foreign investors mula sa Japan naghihintay na sa opisina para sa pagpirma ng bagong joint venture contract. Handa na po ba kayo? Kinuha ko ang aking designer bag, ang mga susi ng aking bagong sasakyan at ang aking buong dignidad na kailanman hindi na muling mayuyurakan ng kahit na sinong lalaki. Tumingin ako sa salamin sa huling pagkakataon. Ang babaeng nanginginig ang kamay habang nagtitimpla ng kape ng Lunes ng umagang yon ay wala na. Ang nasa harap ko ngayon ay isang reyna ng matagumpay na naipagtatanggol ang kanyang kaharian. Oo, sagot ko na may malawak at totoong ngiti. Handa na ako. Isang napakahalagang meeting para sa aking kinabukasan. Sinara ko ang pinto ng aking apartment at sa bawat paghakbang ko patungo sa labas, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Sa wakas, pagkatapos ng bagyo, malaya na ako. Isang maaliwalas na Lunes ng umaga. Nakatayo ako sa balkonahe ng aking penthouse sa Bonifacio Global City. Pinapanood ang dahan-dahang pagising ng lungsod. Ang langit ay may kulay ng rosas at ginto at ang hangin amoy sariwang simoy na walang bahid ng bigat ng nakaraan. Naglagay ako ng pabango sa aking leeg, pagkatapos ay sa aking pulsuhan. Isang mamahaling pabango na may amoy ng vanilya at citrus, isang amoy na pinili ko dahil nagpapaalala to sa akin ng tagumpay. Ngunit sa pagkakataong ito, wala ring halong kaba. Wala nang pangambang may ibang balat na nag-uwi ng amoy na ito sa aking tahanan. Pumasok ako sa aking kusina na gawa sa puting marmol. Sa ibabaw ng counter ay nakalapag ang isang mamahaling espresso machine. Pinindot ko ang button at pinanood ang pagbuhos ng madilim, mabango at purong kape sa isang simpleng bagong kristal. Wala nang itim na tasa, wala na ring nakasulat na best husband, at higit sa lahat, wala nang boteng maliit na may lamang pampadumi. Uminom ako ng isang lagok, lasang tagumpay, walang pait ng pagpapanggap. Habang hawak ang aking kape, binuksan ko ang aking laptop upang suriin ang mga ulat ng kumpanya. Ang Mariana Holdings Inc. ay isa na ngayon sa pinakamalaking marketing at real estate conglomerate sa bansa. Noong nakarang buwan, formal na kaming nagbukas ng sangay sa Singapore. Isang email mula kay Mateo ang kumuha ng pansin ko. Bukod sa mga legal na update sa aming mga ari-arian, may kalakip tong isang maikling ulat na hiniling ko ilang linggo na ang nakakaraan. Isang ulat tungkol kay Bruno. Ayon sa record ng piitan, si Bruno nilipat sa isang medium security facility dahil sa lumalalang kondisyon ng kanyang kalusugan. Ang dating makisig, mapagmataas at mabangong lalaki ay dumaranas na ngayon ng talamak na sakit sa sikmura, isang komplikasyon na nagsimula nung gabi na uminom siya ng 3 patak ng pampadumi habang may matinding stress. Ang sabi ni Mateo, wala kahit isang taong bumibisita sa kanya. Ang kanyang mga dating kaibigan sa Sudalan naglaho ng parang bula at ang kanyang pamilya ay tinanggi na siya dahil sa kahihiyang dinulot ng kanyang mga kasong kriminal. Nabubuhay siya sa loob ng selda na ang tanging kasama ay mga dingding na semento at ang paulit-ulit na pagsisisi. Pinikit ko ang laptop, walang galit, walang lungkot at walang awit ng paghihiganti sa aking puso. Ang kawalan ng emosyon para sa taong minsang sumira sa iyo ang pinakamataas na uri ng paglaya. Tumunog ang aking personal na telepono, isang video call mula sa isang hindi rehistradong numero sa aking contacts. Ngunit pamilyar sa akin ang bansa ko saan to nanggaling. Sinagot ko ito. Ang mukha ni Carolina ang sumalubong sa akin sa screen. Nasa tapat siya na isang malaki at maayos na grocery store sa isang maunlad na bayan sa Iloilo. May karatula sa itaas na nakasulat, Elena's Wholesaler. Mas malusog ang kanyang mukha ngayon, maikli na ang kanyang buhok at wala nang takot sa kanyang mga mata. Good morning, Ma'am Mariana. Masigla niyang bati. Good morning, Carolina. Kamusta ang negosyo? Tanong ko habang nakangiti. Nakakapagod po, ma'am. Kakakuha lang po namin ng bagong supply para sa darating na piyesta. Aniya, sabay pihit ng kamera ng telepono patungo sa loob ng tindahan. Doon,
Sa isang malapit na desk, malapit sa counter, ay may isang batang lalaki na may edad na 3 taon. Nakasuot ng asul na t-shirt, may hawak na pangkulay at masayang naglalaro. Si Liam ang sanggol na may dilaw na kumot noon. Malusog siya, mataba ang mga pisngi at walang kamalay-malay sa madilim na mundong muntik nang kumuha sa kanya. Salamat po ulit, Ma'am Mariana. Kung di dahil sa tulong ninyo at pagtitiwala sa akin noon, baka kung sana kami pinulot ng anak ko. May luha ng pasasalamat sa boses ni Carolina. Ginawa mo ang tama, Carolina. Binayaran mo ang pagkakamali mo sa pamamagitan ng pagiging mabuting ina. Karapatan mo ang buhay na meron ka ngayon. Tapat kong sagot. Sabi ko po kay Liam, kapag lumaki siya, papakilala ko siya sa Reyna na nagligtas sa amin. Natawa ako ng mahina. Huwag mo akong tawaging Reyna. Sabihin mo lang sa kanya, may isang babaeng minsang nagtimpla ng kape upang baguhin ang takbo ng kanilang buhay. Pagkatapos ng tawag, isinuot ko ang pulang blazer. Kinuha ko ang aking mga susi at ang aking bag. Bumaba ako sa isang pribadong sasakyan kung saan naghihintay ang aking driver. Habang umaandar ang sasakyan patungo sa aking opisina para sa isa na namang pagpupulong, tumingin ako sa bintana. Ang pagtataksil ay parang lason na inihalo sa kape. Masakit, mapait, nakakatunaw ng pagkatao. Ngunit kung ikaw ay matalino, matapang at may hawak ng batas, maaari mong gamitin ang lasong iyon upang linisin ang iyong buhay mula sa mga taong walang halaga. Ngumiti ako. Ang buhay ko ngayon ay parang paborito kong espresso sa umaga. Purong-puro, walang halong pait ng iba, at eksaktong timpla para sa ating sariling kalayaan. At dito na po nagtatapos ang kapanapanabik at kahangahangang kwento ni Mariana. Isang patunay na ang tunay na legal wife hindi lang umiiyak sa sulok, kundi lumalaban gamit ang talino, batas at dignidad. Muli, isang napakalaking pagpupugay at pasasalamat sa ating napakahusay na tagagawa ng kwento, si Miss Ayesha, sa paghatid ng isang obra na nag-iwan na napakahalaga sa atin. Naaral na ang pagtataksil at kasakiman walang magandang patutunguhan at ang hustisya ay laging nakalaan para sa mga marunong tumayo sa katotohanan. Sana po nagustuhan niyo ang ating paglalakbay ngayong araw. Kung kayo po ay naantig at na-inspire sa tapang ni Mariana, huwag niyo pong kakalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa ating channel. I-comment niyo rin po sa ibaba ang inyong mga reaksyon at saloobin tungkol sa kwentong ito. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig. Ako pong muli ang inyong tagapagsalaysay, si Miss Sandra. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na mga kwento ng pag-ibig, pagsubok at tagumpay. Dito lang sa Ayesha TV. Manatiling matapang, manatiling tapat, at magandang araw sa inyong lahat.